Tuloy natin ang kwento, Kabanata 2. Mga lihim ng hangin mula sa araw ng kanilang unang pagkikita, hindi na nawala sa isipan ni Liam. Ang dalagang may banig sa palad at nangiting kay payapa. Hindi niya alam kung anong kakaiba kay Alina. Ngunit tila ba may lakas itong taglay na kayang payapain ang kanyang puso. Kinabukasan, muling bumalik si Liam sa dalampasigan. Umaasang muli niyang makikita si Alina at tulad ng inaasahan, naroon nga siya, nakatali ang buhok, hawak ang gunting at may buhol sa kilay. Habang inaayos ang nasirang gilid ng banig, "Bumalik ka pala, bati ni Alina?" Hindi na nagulat sa pagdating ng binata. "Hindi ako marunong manahin ng banig, pero baka pwede akong matuto." Sagot ni Liam na may halong biro. Napatawa si Alina. "Sigurado ka hindi ito ginagawa ng mga nakasapatos sa buhangin?" Simula noon naging araw-araw ang pagdalaw ni Liam sa ilalim ng mga punong niyog. At sa harap ng papalubog na araw, unti-unting nahubog ang isang pagkakaibigang malalim at tahimik. Pinakilala ni Alina si Liam sa mga bagay na hindi niya alam. Ang lasa ng inihaw na bangus, ang saya ng habulan sa ulan, at ang katahimikan ng gabi sa baryo. Si Liam naman, sa kabila ng yaman at edukasyon, natutong pahalagahan ang simpleng bagay, ang yakap ng hangin sa gabi, ang init ng palad ni Alina habang nagtuturo ng paghabi, at ang mundong walang pretensyon. Ngunit sa bawat hakbang nila, palapit sa isa't isa unti ring lumalakas ang hangin ng balakid sa resort. Napapansin na ni Don Rafael ang madalas na pagkawala ni Liam. Nagtataka siya kung bakit tila mas masaya ang anak sa tabing baryo kaysa sa piling ng mga bisita nilang may titulo at yaman. Isang gabi na datna ni Liam ang kanyang amang nakaupo sa veranda. Liam, malamig ang tinig ng matanda. "May naririnig akong kwento tungkol sa isang dalagang taga-baryo." Tahimik si Liam. Hindi mo alam kung sino siya. Wala siyang pangalan. Wala siyang kinabukasan dugtong ni Don Rafael. At hindi siya kabilang sa mundong ginagalawan mo tumayo. Si Liam pilit pinapakalma ang damdamin. "Bakit po? Dahil lang ba hindi siya mayaman sumiklab ang galit sa mga mata ng matanda? Dahil hindi siya ikaw? Hindi niya kayang tapatan ang mundong pinaghirapan nating buuin para sa'yo?" At doon tumahimik ang gabi.